Hello po mga ka-crypto, meron po tayong bagong balita na tiyak na makakapukaw ng inyong interes. Isa pong eksperto ang naglabas ng 10 mga dahilan kung bakit posible raw na maabot na XRP ang presyong $10 sa hinaharap. Sa kasalukuyan sa XRP po ay matatag na nasa itaas ng presyong $1. Ngunit nangangailangan ito ng mahigit 800% na pagtaas para maabot nito ang nasabing target. Ang tanong, totoo kaya ito o puro espekulasyon lamang? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano po ang mga pangunahing dahilan kung bakit posibleng umabot sa presyong $10 itong si XRP? Ayan, meron po tayong 10 mga dahilan rito na binanggit ng isang eksperto. Yan, yung unang-una ay yung pagresolba sa SEC lawsuit at regulatory clarity. Ang isa po sa pinakamalaking balakid na humarang sa pag-angat ni XRP ay ang matagal ng kaso nito laban sa US SEC. Pero ayon po sa eksperto, kapag naayos ang kasong ito, lalo na kung papasok ang mas pro-crypto na liderato sa hinaharap, magiging malaya itong si XRP na ipakita ang tunay nitong potensyal. Sa katunayan, ang desisyon noong July na nagsasabing hindi ito isang security ay nagbigay po ng kumpiyansa sa market. Ngayon, pangalawa ay ang regulatory advantage ni XRP. Ayan, regulatory advantage. Sa ngayon ay si XRP ay ang natatanging cryptocurrency na may malinaw na regulatory status sa US. Dahil dito, mas bukas ang pintuan nito para sa institutional investors na naghahanap ng legal na katiyakan bago maglagak ng kanilang kapital. Ayan, pangatlo ay ang RLUSD na stablecoin ni Ripple. Sa pag-develop po ng RLUSD, isang stablecoin na susuportahan ang XRP Ledger, pinapalawak po nito ang use case ng XRP bilang bahagi ng mas malaking ecosystem na Ripple. Ang stablecoin po na ito ay posibleng magpataas ng demand para kay XRP. Ayan, pang-apat ay ang pro-crypto policies at ang resignation ni Ginoong Gensler. Sa posibilidad na muling manungkulan si Pangulong Donald Trump na kilala bilang isang pro-crypto, maaaring magkaroon po ng mas paborableng mga polisiya na susuporta kay Ripple at XRP. Bukod dito, kung aalis itong si Ginoong Gary Gensler bilang SEC chairman, malaki ang tsansa na ang papalit ay isang leader na mas nakakaunawa sa crypto. Ayan, ang panglima ay ang superior technology ng XRP Ledger. Tinagurian pong Bitcoin 2.0 si XRP ay kilala dahil sa bilis ng transaction nito. Yan, 3 segundo lamang yung kanyang transaction speed. At meron siyang napakababang fees or mura yung kanyang transaction fee. Ang ganitong technology na may kalamangan sa iba, ay ito po yung nagdudulot sa kanya bilang isang ideal para po sa real world financial applications na posibleng magpapataas sa kanyang presyo. Yan, ang pang-anim ay ang launching ng kanyang XRP ETF. Ang pag-usbong po ng XRP ETF ay isa pang malaking hakbang. Kapag dumami po ang institutional interest, ang demand para kay XRP ay tataas din na siyang magdudulot po ng pag-angat ng kanyang presyo. Pangpito ay ang Ripple IPO. Ang planong initial public offering or IPO ni Ripple ay maaaring magdala ng mas maraming investors. Kung magiging pampubliko si Ripple, mas maraming tao po ang maaaring mainganyong bumili ng XRP na siyang magpapataas sa demand nito. Maliban po rito sa Ripple IPO ay ang global financial integration. Ang layunin po ni Ripple na gawing mas efficient ang global banking system ay isang napakalaking aspeto. Ang paggamit po ng XRP bilang pandaigdigang reserve currency or global reserve currency ay maaring magbawas ng circulating supply nito na siyang magdudulot po ng pagtaas ng kanyang presyo. At yan ang pang-siyam ay pakikipagtulungan po kay Ginoong Elon Musk. Bagamat isang speculation ay iniisip ng ilan na maaaring makipagtulungan ang itong si Ripple kay Ginoong Elon Musk para gawing bahagi ng X platform itong si XRP. At kung mangyayari po ito ay magdadala po ito syempre ng napakalaking momentum sa presyo ni XRP. Ayan.
Ngayon ay ano naman po ang posibleng mga epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, lalong-lalo na sa mga Pinoy na nagtitrade or nag-i-invest dito kay XRP. Kaya ang mga pahayag na ito ay nagbibigay po ng pag-asa at hamon. Una ay pagkakataon po sa investment. Kung magkakatotoo ang prediction, maaari pong magkaroon ng malaking oportunidad ang mga early investors ni XRP para sa mas mataas na kita. Maliban dito ay ang pag-iingat po sa espekulasyon. Habang nakakainggan niyo po ang ideya na $10 na price target para kay XRP, dapat po nating tandaan na ang crypto market ay punong-puno ng volatility. Kaya sa madaling salita ay hindi po garantiya ang mga prediction. At ang panghuli ay ang pagpapalawak po ng ating kaalaman. Ang ganitong mga balita ay nagpapakita na mahalagang maglaan po tayo ng oras sa pag-aaral ng crypto upang magamit ng tama ang mga oportunidad at ma-manage ang ating mga risk. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang prediction na umabot si XRP sa $10 ay napaka-exciting. Ngunit dapat po nating tingnan ito ng may balanseng pananaw. Ang technological at regulatory advantages ni XRP ay malakas na pundasyon. Ngunit ang anumang market movement ay depende pa rin sa iba't ibang external factors tulad po ng global economy at sentiment ng investors. Kaya kung ikaw ay isang Pinoy investor, ito ang panahon para mag-research ng mabuti at siguraduhin may sapat kang kaalaman bago maglagay ng investment. Kaya tandaan, sa bawat mataas na kita ay may kaakibat po na risk. Ayan. Kung ikaw, ka-crypto, ay naniniwala ka ba na kayang abutin ni XRP ang presyong $10? O sa tingin mo ba ay sobrang taas ang target na ito? I-share ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. At huwag pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at abangan ang ating susunod na crypto updates. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.